Glory, glory to the name of our Lord Jesus Christ. Magandang gabi po para po sa bawat isa po sa inyo. And once again, welcome po para po sa ating pong Thursday night training. At alam ko sa mga pagkakataon at mga panahon po na ito, ang bawat isa po sa inyo ay lubha at sobra na po ang pagiging abala sa mga pagkakataon ito. Sapagkat binanggit ko po na sobra at labis na po ang pagkaabala sapagkat 4 na araw na lang po ay darating na po yung inaantabayanan po, no, na holiday season dito po sa ating pong bansa. It is finally within the next 4 days, ito na po, dumating na yung araw na inaantay po ng marami. Sana po nag-aantay po tayo upang tayo po maging pagpapala at maging blessing po sa marami po ng mga tao, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, at hindi yung tayo po yung nag-aantay upang tayo po yung mabudburan o yung mabigyan. So, hangarin natin na tayo po yung maging pagpapala po at tayo po ang maging balungan o daluyan ng pagpapala ng ating Diyos na buhay sa ating mga mahal sa buhay at sa mga kamag-anak. No? Ngayon po ay atin pong sasabihin ko na rin na wawakasan ito pong ating tatalakayin po na ito. At bago po tayo magpatuloy, no, sa ating pag-aaral po sa gabi pong ito, tayo po muna ay manalangin at humingi ng patnubay po sa ating dakilang Ama. Samahan po ninyo ako sa pananalangin po sa mga oras po na ito. Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na pinagmumulan ng buhay, Diyos na pinagmumulan ng lakas, Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay, sa oras po na ito, Panginoon, ay muli kaming lumalapit po sa inyo. At kami po, O Diyos, ay buong pagpapakumbaba na humihingi una sa lahat ng kapatawaran sa lahat ng aming pong mga kasalanan, sa lahat ng aming karumihan, anuman, O Diyos, na karupukan na nagawa po namin, patawarin mo po kami. Dinadalangin po namin sa iyo sa mga oras po na ito na kami po, O Diyos, ay muling pangunahan po sa pag-aaral ng iyong salita. Muli mong buksan ang aming puso, ang aming pangunawa at tamasahin namin ang biyaya ng iyong banal na salita. Panginoon, sa huling gabi po na ito ng pag-aaral po namin, loobin po ninyo na mapahalagahan po namin ang lahat ng bagay na natatanggap namin sa iyo. Higit lalo, Panginoon, dito po sa ikinaloob po sa inyo ng mga pantas na mga tao, Panginoon, na kung saan kinikilala ka nila at ikaw ay ihinandugan ng kakaiba na regalo. Sa gabi pong ito, Panginoon, muli mong ipagkaloob at ipaunawa po sa amin ang kahalagahan ng mga inihandog po na ito sa iyo. Higit lalo ang ihinandog mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon. At muli sa iyo po namin tinatagbubili ng lahat ng aming pong pag-aaralan, pagpalain mo ang lahat ng salita po ninyo, ang lahat ng tagapanood, lahat ng mga anak po ninyo, ang makakapanood po nito, kailanman nila mapanood po ito, O Diyos, pagpalain mo po sila ng lubos, higit lalong kanilang spiritual na buhay. Salamat po, Panginoon. Muli sa iyo ang papuri at ang kaluwalhatian. Pagpalain mo rin ang bibig ng iyong lingkod, Panginoon. Ikaw ang gumamit po sa kanya at daluyan siya ng karunungan, kaalaman at ng iyong Espiritu Santo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Tayo po'y bumasa po in the book of Matthew, once again, chapter 2, verse 1 up to verse 12. Tayo po ay bumasa, minsan pa, in the book of Matthew, chapter 2, verse 1 and verse 12. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and have come to worship him. And when Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and the scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, In Bethlehem of Judea. For thus it is written by the prophet, But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah. For out of you shall come a ruler
who will shepherd my people Israel. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared, and he sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the young child, and when you have found him, bring back word to me, that I may come and worship him also. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, and they departed for their own country another way. Glory to the name of Jesus. So, magandang gabi po, no, sa bawat isa po sa inyo. And once again, no, advance, no, Happy Christmas po para po sa bawat isa po sa inyo. Happy holidays sa gabi po ito sa lahat ng nanonood po sa inyo para po sa gabi po na ito ng ating pong pag-aaral, no. So, atin pong sinimulan ng isang maikling series po na ito, and we've been studying po regarding the significance of these three special gifts na ibinigay po ng wise men, no, o nito po mga pantas or magi na tinatawag po, no, na nagkaloob ng regalo sa ating Panginoon, which is on our first subject po last December 7, tinalakay po natin ang paksa po, which is the title, The Gift of Gold. And sumunod po, no, just last week po, itong tinalakay po natin is the gift of frankincense. And for tonight, no, which is ito na po yung pagwawakas po natin, atin naman pong pag-aaralan ang paksa po na ito na pinamagatan po natin, the gift of myrrh. Praise the name of Jesus. So yan po yung tatlong kaloob na ibinigay po dito po sa ating Panginoong Jesucristo, no. So only in the book of Matthew or in the Gospel of Matthew na naibigay po yung detail po na ganitong klase na nangyari po, no, ng pagkakaloob sa ating Panginoon. Which is, as I have mentioned, meron pong significant value or sabihin po natin na significance, no, ito pong kaloob po na ito or gifts na ito na ibinigay ng mga wise men sa ating Panginoong Jesucristo. So on our first subject po, no, napag-aralan po natin that yung gold na ibinigay po, ito po this we may say na from the studies po that the gold was the common offering made to kings, no, especially by those who were subjects or those who are wishing to pay their respect with that particular king po na yun, no. Because gold was highly valued, no, ito'y ginagamit po in as a means of medium in exchange as early as 2500 BC, no. And gold was abundantly used both in the Old Testament, no, tabernacle and the temple. Makikita po natin yan, no, from the scriptures sa ating talagang how shall I say this, no, lavishly, no, na ang templo ng ating Panginoon, the tabernacle itself po ay ito'y talagang punong-puno po ito, lantay na ginto ang ginamit po rito, no, which is ang pagpapakahulugan po rito na ang ginto po ay nagagamit po, it is associated with worship. At atin rin napag-alaman sa ating unang paksa po na ito na kahit po dito sa Bible, no, nalaman po natin na tayo pong mga mananampalataya ay lalakad po doon sa tinatawag po na streets of gold, no, which is yung po yung tinatawag sa especially in the New Jerusalem na pagbaba po nito. And then the second gift is yung frankincense, no. Last week napag-aralan po natin that frankincense was a very expensive fragrant substance, no, na ito po ay nagmula po dito po sa boswellia tree, no, na makikita lamang po sa Middle Eastern desert, no.
Mostly po ito pong frankincense po na ito ay matatagpuan po yan, yung mga puno po na ito sa North Africa, sa India, no? Pero nandyan rin yan sa Oman, sa Yemen, no? At sa Western Africa, mayaman po sila sa puno po na ito. And it has been traded for more than 5,000 years. Ginagamit po yan, no? So ito po napag-aralan natin nung last week din. Isa po siyang white, no, resin or gum na kung saan ito po ay nakukuha kapag ka po sinusugatan yung puno at pagkatas may lumalabas po, nakatas po ron. Yung lumabas po na ron nakatas doon sa pinaka tree, bark of the tree po na yon, yun po papabayaan na kumatas po yung nasugatan po niyan at pagkatapos po, yun po yung magiging produkto po na tinatawag na frankincense po na yan. Now, napag-aralan rin natin last week po that the Hebrew word na ginamit po sa frankincense yung labona, no, or whiteness. Kaya nga nabanggit ko, if you remember, baka magkaroon ng glutathione, yan ang magiging tatak ng brand name ng glutathione na yan, labona. Ayan, biro ninyo. Nagkaroon po ng gluta na labona, which is whiteness nga, no, in Hebrew word, no. Okay, so yan po yan ang napag-aralan natin about frankincense. But for tonight, no, tayo'y lilipat dito po sa tatlong kaloob. Wala pong iba kung hindi nga ito pong tinatawag na the gift of myrrh. Okay, now, talking about myrrh, what we need to know about this myrrh na regalo or gift sa ating Panginoon. Particular po, ito pong myrrh po na ito, or sa Tagalog, mira ang pagkakagamit po. Okay, let me show you some quick facts about myrrh, no? Or what is myrrh, no? Ano ang dapat nating matutunan? Now, number one po, myrrh was an aromatic gum. Myrrh was an aromatic gum obtained from a thorny tree that grew in the Middle East and Africa in the same way that frankincense was, no? Actually, kung kayo po ibabasa between frankincense at saka po itong pong myrrh po na ito, kumbaga po parang magkamag-anak to frankincense and myrrh parang magpinsan po yan. Opo, totoo po yan. Mamaya malalaman nyo kasi meron po silang parehong resemblance, no? Ito pong frankincense at ito pong myrrh po na ito na o mira sa ating lokal na wika, no, na banggit po natin sa ating wikang Tagalog po na ito. Now, myrrh is extruded, or when you say extruded, is squeezed out, no? Ayan, no? Myrrh is extruded from the gum of ito pong tinatawag na Commiphora myrrh plant. Ayan. So, ang Commiphora species po na ito po yung nakapagpo-provide po nung myrrh na kung saan ito pong puno po nito ay thorny shrubs, no? Or small tree. Hindi po ito lumalaki po ng mataas na mataas. Maliit lang po ito. In fact, it can grow up to 3 meters tall. Ganyan lang po ang po pwedeng ilaki po niyan. Hindi siya sobrang laki, pero hindi rin naman sobrang liit. But kung pag-uusapan po natin, yung mga klase ng mga malalaking puno, hindi po siya maihahalin tulad po ron. Medyo, hindi naman siya sobrang liit, na bansot kasi 3 meters tall. Malaki rin po ito. So, I think, kung iaano natin to sa feet, mga po pwedeng mga 9 foot, no? 9 feet tall po. Ito pong tinatawag po na ito na myrrh po na ito, no? So, ang gagawin rin po, katulad ng frankincense, kagaya ng sabi ko, parang magpinsan, susugatan din po yung pinaka-bark po nun. Pagkatapos yung katas po na yung nalalabas po, no? Yun, no? Ang pagkakaiba lang, yung frankincense puti. Ito naman, pale yellow color po. Ito pong tinatawag po na ito na myrrh po na ito. Pagka ito'y napatigas na po, nagiging dark red or minsan talagang black pa po ang nagiging kulay po nito kapag tumigas na po ito, no? So, in ancient times, ito pa po ang dapat nating maintindihan. In ancient times, myrrh was so valuable that it had the same weight worth as gold. Wow, grabe, no? Totoo po yan. Ibig po sabihin, kung ano po yung sukat o timbang po nung ginto, halos parehas po siya. So, lumalabas po, it could be a precious commodity during the ancient times. So, isipin nyo, ipares po siya sa ginto. Parehas po, no? Yung timbang po nung mira or nung myrrh at saka ng ginto, parehas po. And yes, you heard me right, no? That myrrh was extremely valuable in ancient times, no?
At kagaya na nasabi ko, biro na ipantay po siya dito po sa ginto. Saan pa po nagagamit po ito? It was used in perfume and incense. Ayan. It was used in perfume and incense as well as to embalm dead bodies such as Egyptians, mummies. Okay, nagagamit po ito. Ang Ehipto po o ang mga Egyptians, I may say, no? Sila po'y nagagamit po nila to as a means ng parang tinatawag na embalming po ng mga patay po pang embalsamo. Mamaya malalaman nyo po yung bagay po na yan. And another thing na maganda po rito, it is because nga yan, nagagamit sa ganyan. Meron po siyang medicinal properties na tinatawag po na yan, na kung saan ito po'y pagka na-combine dito po sa tinatawag po na wine, no? Nagiging gamot po siya. Ayan, later on, huwag kayong mag-alala. Malalaman po natin kung gaano po beneficial, no? Nito pong tinatawag na myrrh po na ito or mira sa ating pong Tagalog. Now, myrrh was known for its bitter taste. Ayan, dito po, isa sa pagkakakilanlan po nito, yung mapait po na lasa po nito. Just as frankincense was known for its sweet smell. Okay, kung ang frankincense, mabango yung amoy, ito naman, yung bitter taste naman pagdating po sa myrrh po. And that is why, dahil nga po may kapaitan, ito pong lasa po, nito pong myrrh po na ito, the name itself, no, na myrrh, no, ang ibig po sabihin po nito, the name itself means great bitterness. Yan po ang ibig po sabihin niya, no? Great bitterness, which is how myrrh became associated with death. Ayan, nakita ninyo. Kaya po siya na-associate yung myrrh sa death, no? Kaya nga kita nyo, nagagamit as a means of embalming, no? Yung bitter taste niya naman at pati po yung literal na pagiging kapaitan po niya, nai-associate, naisama po, parang naidugtong, no, dito po sa tinatawag na kamatayan. Now, let's talk about this part po. Napakaganda po. Pakinggan po ninyo maigi po sa inyo pong lahat, no. Maaaring ngayon nyo lang po malalaman. You may be asking, bakit isinama po ito sa pagkakaloob sa ating Panginoon? Yung gold, okay yun eh. Yes, okay yung gold, siyempre. In terms of wealth, finances, no, or blessing, prosperity, okay siya. But why frankincense? Why myrrh, no? Kagaya nito sa gabing ito, why myrrh? Anong kahalagahan nito pong myrrh po na ito na pagkakaloob? Okay, tignan po ninyo Hindi po magkakaloob itong mga tao po na to na kung tawagin nga wise men sa Tagalog, mga pantas na tao, mga matatalino po yan, no? Na magkakaloob sila ng walang kakwenta-kwenta. Now, let's talk about the myrrh, no, and its medical or medicinal properties. Myrrh and its medicinal properties, no. Now, talking about its medicinal properties, no, pag-usapan po muna natin yung tinatawag po na traditional and ethnobotanical uses of myrrh. Yung traditional or botanical uses of myrrh. When you say ethnobotanical, ang ibig po sabihin niya, it comes from the English word ethnobotany, which is ang ethnobotany is the study of how people of a particular culture and region make use of indigenous or native plants. Ibig po sabihin, ito'y pag-aaral kung paano po yung mga lokal na mga tao dun sa lugar po na yon, paano nila ginagamit yung mga halaman, paano nagiging pakipakinabang. Parang sa panahon natin, para maintindihan natin, parang mga herbalist po ito po mga ito. Yan po yan eh. So, paano po nagiging kapakipakinabang ito pong halaman po sa community, sa sangkatauhan, sapagkat yan naman ay kaloob din po ng ating Diyos na buhay. Okay. So, tignan po natin siya, no? As I have mentioned earlier, that myrrh has been used as an incense, no? And medicine for centuries, no? Pero alam po niyo, isa po sa kapakipakinabang na gamit po nitong myrrh po na to, ito po, it has been used in medicine as, ito po, ano-ano gamit? Okay. It has been used in medicine as an astringent. O, yung mga mahilig sa astringent po dyan. Ayan, no? Ito po, nagagamit po itong myrrh sa astringent. Ano pa po? Antiseptic. Anti-parasitic, no? Ano pa po? Anti-tussive, no? Ito pong emenanogog. Ayan, okay, yan po ang pagkakabanggit. And
spasmodic po na tinatawag po na yan, no? Yan po ang gamit po niya. Isipin, yan pa lang, kapaki-pakinabang na po yan. And in fact, during the 4th century BC, sa hindi nakakaalam, it was commonly used in mixture to treat worms. Grabe! Ginagamit po ito para po gamutin po, no? Ito pong mga bulate na tinatawag, isipin nyo na. Nagagamit po para sa to treat worms. Ano pa po? Wounds, mga sugat. Ayan, ano pa po? Bukod sa sugat. Ano pa? And sepsis na tinatawag. Kasama rin po. Pati po yung gout. Ayan, grabe, no? Tindi. Pati gout. Ano pa po? Headache, yung lahat ng mga masasakitin ng ulo, mira po ang ginagamit or mir po ang ginagamit. Ano pa? Jaundice, no? Which is yung jaundice po, ito po galing po ito sa French word, no? It is derived from the French word, no? Which is called jaundice, which is ang ibig po sabihin po nito is yellow disease. Yan po yung mga naninilaw po, no? Yung mga maraming dilaw sa katawan, no? Puro ginto, no? Hindi po, joking or kidding aside. Yung mga naninilaw po, literally, madilaw yung mata, madilaw po yung kanila pong mga balat po nila, which is yan yung mga nagkakaroon ng sinasabing HEPA po. Nagagamit po yan, ito pong mir po, para po magbigay ng lunas dito sa mga karamdaman pa po na to. Ano pa po? Throat ailments, ayan, lahat ng may problema po sa lalamunan, ayan, kagaya ko po, kahit papano, merong dapat pala, lumaklak ako nitong mira po na to. Yung mga may throat ailments po, ano pa po, indigestion, yung mga hindi po natutunawan, ano pa, fatigue, ano pa po, and paralysis, no? And paralysis have all been reported to be treated with mir. Grabe, no? Isipin po ninyo, nasa medicinal properties pa lang po tayo ng mir. Ito na po ang naibibigay po niya na lunas sa sangkatauhan, no? Another po na medicinal properties po nito, eto pa po, no? Mir has been used to treat infectious diseases. Ayun, mir has been used to treat infectious diseases. Ano-ano yan? Such as leprosy. Grabe, no? Biro, pati po ketong nagagamot. Ano pa po? Syphilis. Ay, grabe, tindi nito. Syphilis po, no? Ano pa po? As well as cancer. Grabe, nakaloob po ito ng ating Diyos na buhay. Napakalaking pagpapala po. Isipin po niyo, yan po yung medicinal properties po nito pong mir po na to na iniregalo sa ating Panginoon. Ano pa po? Eto pa po, ang sabi pa po ng mga eksperto at mga siyensya patungkol po rito. Mir has been used by the Chinese to treat variety of skin and mouth infection. Ayan, nagagamit din po siya, biro nyo, para po gamutin, bigyang lunas yung mga problema po sa mga sakit sa balat, pati po yung mga mouth infection, perhaps, no, pag sinabing mouth infection, kasama dyan, pati yung mga singaw-singaw po na yan, sa bibig po na yan. And mir is now used as fragrance, no, ingredient as well as astringent in mouthwashes and gargles. Yan po ang siyang gamit po niya, no. Kita ninyo, kasama pa po, hindi lamang po nagagamit po siya para pampabango po nagagamit rin siya as an astringent po, no, in mouthwashes. Ayan, yung mga gumagamit ng Listerine po sa panahon po natin. Kasama po yan, maaring yan may sangkap. Hindi ko lang po na-check yung mga Listerine po na yan. Pero sigurado meron niyang ganyan kasi astringent in mouthwashes perhaps, possibly, no? You may correct me, pero sigurado yan, meron po, no? Kasi yung mga panggargle po, no? This is according to drugs.com, no? Ito pong sources po natin yan. Now, let's talk about the general uses of mir. Ito naman yung general uses, yung pangkalahatan, no? Yung pangkaraniwan na pagkakagamit po nito pong tinatawag po na mir. The general uses of mir. Okay, direct pakipakita natin. General uses of mir. Okay, praise the name of Jesus. Okay, no? So, kanina nabanggit ko, no? Mir is used as a fragrance, no? Totoo po. Pero hindi lamang po yan basta pabango. Nagagamit rin siya fragrance in cosmetics. Ayan, yung mga kababaihan po natin dito. Ayan, makinig kayo. Pampabango siya sa cosmetics and as flavoring agents in foods and beverages. Grabeng gamit po nito. Isipin po ninyo. Para magkaroon, how shall I say this, yung ma-enhance yung lasa nung tinatawag na pagkain, pati nung inumin,
ginagamit po ang myrrh, no? At katunayan, nabanggit ko na rin po uulitin ko, it has also been used as an astringent, as an antiseptic to be applied to inflamed sores. Ayan, nagagamit po siya doon sa lahat ng mga may sugat po of the throat and mouth. Ano pa? To stimulate menstruation. Oy, mga kababaihan, no? Grabe, no? Antindi po nito. Para ma-stimulate the menstruation po, nagagamit po ang myrrh. Ano pa? As antispasmodic, no? And for the treatment of cancer and infectious disease. Blessing po talaga. Magaling magregalo. Mahusay magbigay ng kaloob. Ito pong kinatawa. Talagang mga pantas Doon yung makikita Ang husay nila sa kanilang pagkakaloob sa ating Panginoon, siniguro nila yung mga regalo po nila ay talagang magiging kapaki-pakinabang, kagamit-gamit po para po sa ating Panginoon. Ay grabe, ganyan sila magregalo. So kagaya niya, magpapasko po. Sana po yung mga magre-regalo po sa atin, yung ibibigay po natin sa ating pong kapwa, sa ating pong mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, yung mga kumpanya po, no? Yung mga magbibigay sana sa mga empleyado po nila. Sana po ang inyong ireregalo po yung magiging kapaki-pakinabang, kagamit-gamit. Ayan, ganyan po. Katulad po nito po mga pantas po na to. Ang galing, ang husay Isipin niyo, parang kumbaga kompleto sa recados yung pagbibigay po nila ng regalo sa ating Panginoon. So kaya napakaganda po at napakainam na pag-aralan po natin ito pong bagay na tamang-tama, no? Itong sinasabi nga, spirit of giving daw po, itong holiday season po na to. Sana hindi lang basta may maibigay, no? Minsan nagkakapagbigay, wag po tayo magagalit. Dahil nga gustong makapagbigay o para masabi lang nakapagbigay, minsan kahit walang kakwenta-kwenta. Yan. Basta lang makapagbigay. Pero hindi pala dapat ganun. Gayahin natin, mga kapatid kaibigan. Itong mga pantas na to, pag nagbigay sila, ay kapaki-pakinabang, no? Merong halaga, no? Kagamit-gamit po. Ito pong kanila pong ibibigay po na yan. Okay. So, having studied this, no? Itong mga bagay na to na dapat nating malaman about myrrh. Now, let's talk about the biblical references to myrrh. The biblical references to myrrh. Okay. So, ano po ba ang mga pagkakagamit po sa Biblia nito pong myrrh na tinatawag na iniregalo sa ating Panginoon? Okay, una po sa lahat, myrrh was considered a luxury item. Uy, grabe! Hallelujah! Grabe! Myrrh was considered a luxury item when used as a valuable perfume. Okay, bakit ko po sinabi? Okay, konti na lang po pinili ko mga verses po kasi kakapusin tayo sa oras para sa gabi pong ito. At yung iba po sa inyo, ang isip ay nasa 25 na po na tinatawag. Okay. Kaya kukuha ko ng mga sapat na verses po para ating mapag-aralan para po sa gabi pong ito. Let's talk about First Songs of Solomon in chapter 1, verse 13. Tingnan natin ang pagkakagamit po rito ni Solomon. In New King James Version, ito po ang pagkakasabi, a bundle of myrrh. Ito na, a bundle of myrrh. Pag sinabing bundle of myrrh, talagang marami po ito. Okay, no? A bundle of myrrh is my beloved to me that lies all night between my breast. Yun ang sinabi niya po. Okay, basahin natin sa NLB translation or the New Life Version. The same chapter, the same book. Ito po ang pagkakasabi po. Tignan nyo. My loved one is like a jar of perfume to me. Grabe, no? Ang tindi, my loved one is like a jar of perfume. Ayun, jar of perfume. Ano po yun? Yan po yung bundle of myrrh, no? To me, who lies all night between my breast. Iyan, grabe, no? Okay, ano pa? Esther chapter 2. Ito po, Esther chapter 2 verse 12 in ICB translation. Ito po ang pagkakabanggit po. Esther chapter 2 verse 12. Ang sabi pong gano'n ng verse 12. Before a girl, ito po yung pumili na po. Ito pong si King Xerxes po, no? Si King Ahasuerus in some translation, no? Pumili na po siya nung nagkaroon ng beauty pageant. Yung parang nakaraang buwan na ginanap po na Miss Universe po, no? Ayan, no? So, na kung saan pumila po ron, yung mga nagaganda. Alam nyo, may mga preparasyon ginagawa po yung pageant po na. Akala natin, ngayon lang yan.
O eto, bibigay ko sa inyo yung verse po para maintindihan nyo po regarding do sa beauty pageant po na yan. Okay, pupili yung hari po na magiging queen, no? Parang ganun din. Okay, Esther chapter 2 verse 12. Esther chapter 2 verse 12. Okay, ito po ang pagkakasabi. Before a girl could take her turn with King Xerxes, she had to complete. Ito, bago humarap sa hari, itong babae na mga magkukumpit, she had to complete 12 months of beauty treatments. Grabe. Ang lupit nito, 12 months. Pag sinabing 12 months, kapatid kaibigan, isang taon po ito. 12 months, isang taon. 12 months of beauty treatments. Okay, balik natin. Basahin natin uli. Okay, these were ordered for the women. For 6 months, eto na, for 6 months, she was treated with oil and, ginagamit? Myrrh. Ayan. Oil and myrrh. Ano pa po? And she spent 6 months with perfumes and cosmetics. Ay, grabe, no? Ang tindi, mga kapatid kaibigan. Talagang bakit hindi gaganda ang isang kababaihan, biro nyo? Isang taon. 6 na buwan, you will be treated with oil and myrrh. And the next 6 months naman, puro sobra, grabe, no? Ako, hindi ko maubos maisip habang binabasa ko po ito at pinag-aaralan, pumapasok sa isip ko, grabe po ang kabanguhan nito pong mga kababaihan po na ito. Okay, so yan po yun, no? Another thing po about myrrh, no? Myrrh was used in the sacred anointing oil. Myrrh was used use in the sacred anointing oil. Okay, yan po ang pagkakagamit po niya. Nagagamit din po ang myrrh or ang myrrh para po makagawa po nung tinatawag na sacred anointing oil. Exodus chapter 30 verse 23 to 25. Exodus chapter 30 verse 23 to 25. Verse 23, take thou also unto thee principal spices, o ano ito mga principal spices sa paggawa po nung tinatawag na anointing oil or sacred anointing oil. O pure myrrh, 500 shekels, and of sweet calamus 250 shekels, and of lumampas po. Of pure myrrh, 500 shekels, and of sweet cinnamon, half so much, even 250 shekels, and of sweet calamus, 250 shekels. Verse 24, and of cassia, 500 shekels. After the shekels of the sanctuary, and of oil olive, and hin. Verse 25, and thou shall make it an oil of holy ointment, an ointment compound after the art of apothecary, it shall be an holy anointing oil. Yan ang sinasabi po, no? So, kapag kaya nagawa po, no, ito pong sacred oil po na ito, ginagamit po siya to anoint the tent meeting, no, yung pinagdadausan, no, para maging sacred po siya. Pinapahiran po ron. Tapos yung mga articles po, doon po sa tabernacle, ginagamitan din po siya. At hindi lamang po yun, yung tent meeting, pati yung mga articles na ginagamit po ron. Ano pa? Pati po si Aaron, no, at yung kanya pong mga anak, those who are performing their priestly duties and service to the Lord, inaanoin sila, pinapahiram po sila nito pong tinatawag na sacred anointing oil po na ito. Now, itong sacred anointing oil po na to, ang isa sa pangunahing sangkap ay wala pong iba kundi yung tinatalakay natin ngayong gabi na to na myrrh, which is isa sa iniregalo po sa ating Panginoong Hesukristo. Okay. So, yung application po nito pong myrrh po na to ay nagpapatunay po, nagbibigay po ng kaliwanagan po sa atin na parang nagagamit siya para ma-consecrate po to active service yung mga papahiran po nito, no? Yan ang ibig po sabihin po niya. And then third po, ito pa po ang gamit po nito sa Biblia po, no? Sa pagkakakita po natin, myrrh was used for embalming. Myrrh was used for
embalming. And when you say it is used for embalming, kagaya ng sinabi ko, sa patay nga, nagagamit po ito. And myrrh was used by the Egyptian, no, as an embalming ointment. Nagagamit po nila yan. Until the 15th century as the penitential incense in funerals and cremation. So, yan po ang gamit po niyan, yung myrrh po, na kaya nga sabi ko sa inyo, associated na rin po siya sa death eh. So, kaya yun makikita natin, ang gamit po niya, and not only that, no, myrrh was also often used in burial process. Ayan, no, like for example, pag in burial process, kagaya nga nung embalming, wrapping it with the folds of the bound, the deceased body, helping to mask the smell of the decaying flesh. Ayun, kaya siya nagagamit po para po yung tinatawag po na malansa na amoy o yung hindi kaaya-ayang amoy, yan, ito po'y mapalitan po ng maayos po na amoy because of that embalming oil po na gawa sa myrrh o sa mira na tinatawag, talagang tumatagal po yung tinatawag na bangkay po o yung patay, no? Lalo na po may mga like for example, in Egypt po, medyo mahaba po ang kanila pong mourning period po na yan. So, kaya sila, gumagamit po sila ng embalming ointment po na to, nagawa sa myrrh o sa mira na tinatawag po, para po hindi po masyado maging mga moy po. Siyempre po, magdi-decompose po yung katawan po nung namatay o nung namayapa. So, nagagamit po siya para hindi po bumaho, no? Now, according to John, no, the Gospel of John, makikita po natin nung kahit ang ating Panginoon nung mamatay po siya, pinagamit nga ni Joseph Arimathea yung kanyang burial site po na yun, no, napagamit niya yun sa ating Panginoon. At pagkatapos si Joseph of Arimathea kasama po si Nicodemus, if you remember yung tinuruan ng Panginoon in John chapter 3, yung you must be born again. Ito po, nagdala po siya. Grabe, alam po ninyo kung gaano kalaki po at gaano karami ang dinala po nito pong si Nicodemus po ng pounds, how many pounds of myrrh ang dinala po niya dito po sa ating Panginoon nung malaman na nilang patay na nga ang ating Lord. Ito po ang dinala niya. Let's read this, no? Tingnan nyo. Meron na naman pong significance, no? Na napakahalaga po. Bakit ganun karami ang dinala po nito pong tinatawag na si Nicodemus, no? Ito po, in John chapter 19 verse 39. John chapter 19 verse 39. Ito po ang pagkakabanggit po ng Bible. John chapter 19 verse 39. And there came also Nicodemus, which is at the first came to Jesus by night. Ayan, yung una, in John chapter 3 nga. And brought a mixture of myrrh and aloes about 100 pound in weight. Grabe! Ang tindi po nito. 100 pounds po na mira po ang dinala po nito pong si ano. Isa lang naman ang namatay at yan walang iba kundi ang ating Panginoon. Pero bakit ganun karami po ang ibinigay po? Mamaya sasagutin ko po yan. Pero no, eto po no. Kaya ganun karami po ang dinala po ni Nicodemus po. It is because kinikilala po nila na ang ating Panginoon, no? Kinikilala nila ang ating Panginoon na hari ng mga hari. Ganun po ang pagkakakilala po. Kaya ang dami po nilang na dinala po, no? At katunayan, kahit ang ating Panginoon, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, kapag ka po ang myrrh na ihalo po sa wine, nagiging gamot po ito. Tingnan nyo, nung nakapako sa krus ang ating Panginoon in Mark chapter 15 verse 23. Ito po ang pagkakasabi po ng Bible. Mark 15:23. Ang sabi po ng Bible, no, ito po. And they gave him to drink wine mingled with myrrh, but he received it not. Ayan. Bakit po hindi tinanggap ng ating Panginoon? Kasi po, nagiging gamot po siya para po manampo yung tinatawag po na pain. Kaya binigyan siya ng wine mixed with myrrh. Gamot po yung ibinibigay sa kanya nung nakapako po siya sa cross. Now, bakit sinabi ng Bible that Jesus refuses, no, to drink it? Anong dahilan? Sapagkat gusto po maramdaman ng Panginoon yung full weight ng tinubos niya po sa atin. Yung full weight ng suffering po na yun, na ginawa niya para po sa iyo, para sa akin, at para po sa ating pong lahat. Para tayo po ay
maligtas ng ating Panginoon. So, ganyang katindi po yan. So, okay, ang ganda po, no? Kaya din nyo makikita, ang ganda po ng salita ng ating Panginoon kung napapag-aralan natin. Nalalaman po natin ang kahalagahan ng lahat ng bagay po na yan. Now, bagamat yan yung pagkakagamit po ng mira or ng mir po na yan, I want you also to understand that the word mir is used symbolically to represent death and bitterness in several places in the scriptures. Ayan ang pagkakagamit po niyan. Like for example, no, ng mga Israelita, yung kanilang unang experience ng pagtawid po sa Red Sea po, no? Matapos na sila po'y makatawid dito po sa Red Sea po na tinatawag po na ito, ang nangyari po, ang na-encounter kaagad nila, yung tubig po na mapait no? Yung mapait na tubig po ang kanila pong natikman, no? At dahil po rito, tinawag nila yung lugar po na yun ng Mara, no? Bakit po? Yung Mara po na yun, ang ibig po sabihin is bitter, mapait. Yan, kaya they call that place Mara Kasi yung tubig na naroroon po ay ano po, sobrang pait, hindi po nila mainom. Pero paano nila nainom po? Meron pong kinuha po na puno po, no? At pagkatapos itinapon po dun sa tubig po na yun na mapait at magugulat ka. Ano po nangyari po? From that Bible story, from that biblical account po na yan, na nangyari po, na ginawa po nila Moses po na yan, yung mapait na tubig po na yun, naging matamis po dahil po dun sa puno, sa bark ng puno po na itinapon po dun sa tubig po na yun na lubhang mapait. No? So dun yung makikita na the moment, no? Like for example, that the tree represents the Calvary, no? The moment, the Calvary, which is yung suffering ng ating Panginoong Jesucristo, lahat po yan, kapag ka po inilagay po natin at the feet of Jesus Christ, all of our bitterness, all of our pains, all of our suffering, remember this, everything will be changed, no? Yes, totoo po yan, no? Exodus chapter 15 verse 23 to 25. Let's read this. Exodus chapter 15 verse 23 to 25. Ito po yung account po na yan. And when they came to Mara, ayan, they could not drink the waters of Mara for they were bitter. Ay, linaw na, they were bitter. Makinig po yung mga bitter po sa atin. Therefore, the name of it was called Mara. And the people murmured against Moses. Nagreklamo na yung mga tao. What shall we drink? Ano iinumin namin? And he cried unto the Lord. And the Lord showed him a tree. Ayun na. And the Lord showed him a tree. Ayun na. Nandun ang puno. Which when he had cast into the waters, eto na. The waters were made sweet, no? And there he made for them a statute and ordinance. And there he proved them. Grabe, no? Ang tindi, no? Ng puno, ng inilagay po ron. Tumamis po yung tubig, no? Another biblical example po, if you remember, if you recall, no? Itong si Naomi. Si Naomi, in the book of Ruth po na ito, no? Na kung saan babalik po sila sa Bethlehem, no? From Moab, no? Sinabi niya nga po, don't call me Naomi. Yung niya na akong tawagin ng Naomi. Nagpapalit na siya ng pangalan. Kaya nga napakahalaga rin ang pagbibigay ng pangalan. Kaya lang dahil sa nangyari sa kanya, ayaw na niya yung pangalan niya na Naomi. Samantalang ang ganda po ng ibig sabihin ng pangalan niyang Naomi. Ang ibig sabihin ng pangalang Naomi is pleasant. Grabe, no? Inayawan. Yung pangalang Naomi, pleasant. Beautiful, maganda ang ibig po sabihin niyan. Ang tawag niya, sabi niya, call me Mara. Biro niyo. Mara pinili. Bakit? Ano ibig sabihin nga ng Mara? Di po ba sabi ko kanina, ang ibig sabihin niyan, bitter, no? So, dahil po rito, eto po, let's read this in Ruth chapter 1, verse 19 to 22. Ruth chapter 1, verse 19 to 22. So they two, dalawa po, si Naomi at saka po itong si Ruth, no? Magbiyanan po ito, no? So they two went until they came to Bethlehem. And it came to pass when they came to Bethlehem, and that all city was moved about them, and they said, is this Naomi? Ito na, naalala siya, nakilala siya. Is this Naomi? And she said unto them, call me not Naomi. Ayun, call me Mara. Ayun, biro nyo.
For the Almighty had dealt very bitterly with me. Puro kapaitan ang binibigay sa akin ng Diyos. Sinisi niya na ang Diyos dahil sa nangyari sa kanya. Direct, pakibalik mo nga lang sa akin. Bakit po ganito ka-bitter po ito pong si Naomi? At sinabi niya, palitan na lang. Huwag niyo akong tawaging Naomi. No? Ang itawag niyo sa akin, Mara. Okay, bitter, no? For the Lord has dealt very bitterly with me. Bakit po? Namatayan po siya ng isang asawa at namatayan po siya ng 2 anak. So that is why, mabigat para po sa kanya yun. Sabi niya, verse 21, okay, balik na natin direct, no? I went out full. Lumabas ika ako, punong-puno. And the Lord had brought me home again empty. Grabe, no? Lumabas ako, punong-puno eh. Saganang-sagana eh, nung lumabas ako. Pero, nung bumalik ako, walang-wala na ako. Yan ang sabi niya gano'n. Ubus na, wala na, ubus na. Yan ang sabi niya. Let's continue reading, no? Why then call ye me Naomi? Bakit niyo pa ako tatawaging Naomi? Seeing the Lord had testified against me, and the Almighty had afflicted me. So Naomi returned, and Ruth the Moabitess, her daughter-in-law, ito na, with her, which returned out of the country of Moab, and they came to Bethlehem in the beginning of barley harvest. Praise God. Ano ang kagandahan po nito? You have to look at God's mercy. Kasi po itong kanyang daughter-in-law na namatayan din ng asawa. Namatayan din po ng asawa po itong si Ruth po na ito, no? So, ang nangyari po, nung mamatay po yung asawa po nito, na anak po ni Naomi, nung bumalik po sila, biro nyo, nataon po, beginning of barley harvest. Ano po ibig po sabihin nun, no? Listen to this, no? Bagamat kagaya sa tignan natin yung habag ng ating Panginoon dito sa istorya po na ito ni Naomi at ni Ruth po na ito. Particularly, no, with this character, Bible character na si Naomi. Despite the law's prohibition against the Moabites, no, ay hindi pinagbabawal po ng ating Panginoon, may batas po na hindi po pwede ito po mga Moabites po na ito. But in spite na may batas, no, na nagre-restrict, nagbabawal, no, dito po sa mga Moabites po na to, pero si Ruth po, isa po siya sa naging ninuno po nito pong si David po. Naging lola po ito ni David Yan sa hindi nakakaalam. Lola po ito ni David po, no, na napabilang po sa lineage po ni Jesus Christ. Bakit ko sinabi? In Deuteronomy chapter 23, verse 3, ito po ang batas po dito po sa mga Moabites na to at pati sa Ammonite. An Ammonite and Moabite shall not enter into the congregation of the Lord. Ay, grabe, no? Ang tindi. Bawal sila na pumasok po sa congregation of the Lord, sa bayan ng Panginoon. Even to their 10th generation shall they not enter into the congregation of the Lord forever. O, kita ninyo, mahigpit na ipinagbabawal dito sa salita ng Diyos na mapabilang po sila sa lahi po, no? Ibig sabihin, yung tinatawag na interracial na marriage po, no? Intermarriage o racial marriage na tinatawag, pinagbabawal po. Hindi po pwede po mga Moabita po na yan. Pero tingnan niyo yung habag ng Panginoon, napabilang po siya in Matthew chapter 1 verse 5 to 6. Ito po ang pagkakasabi po na malinaw ng salita po ng ating Panginoon. Let's read this. Matthew chapter 1 verse 5 to 6. Ito po ang pagkakasabi. Verse 5. And Salmon begat Boaz of Rachab, no? Or Rechab, no? And Boaz begat Obed of Ruth. Ito na. Boaz begat Obed of Ruth. Ito na. And Obed begat Jesse. Itong si Jesse, ito po yung tatay naman ni David. And Jesse begat David the king. And David the king begat Solomon of her that had been the wife of Uriah. Iyan ang sinasabi. So, tignan po ninyo. Bakit po binanggit po ito? Una, yung Deuteronomy, ipinagbabawal ng Lord na ito po'y mapabilang po sa mga lahi po ng mga Israelita. Pero makikita ninyo, napabilang po si Ruth Dito po sa lineage po ni Jesus Christ. Anong ibig po sabihin po nito?
even the lineage, no, or the ancestry, no, yung pinaka parang family tree po ni Jesus Christ, makikita rin po natin na meron pong tinatawag na dysfunctional lineage doon po sa lineage nga ng ating Panginoon. Like for example, nabanggit po rito sa lineage po ng ating Panginoon. Tingnan ninyo, si Rahab, napabilang po si Rahab po, harlot po ito. When you say harlot in the Bible, prostitute. Si Ruth po, pangalawa, si Ruth. Ruth is a Moabites, no? Hindi po ito kalahi po. Ipinagbabawal nga sila na mapabilang Ano pa po? Pangatlo, si Bathsheba. Si Bathsheba po is an adulterer din at the same time, sapagkat may asawa nga po siya na si Uriah, at pagkatapos, nung makita po siya ni David, nataypan po siya, yun ang mabigat. Nataypan ni David, naging jowa po ni David po, ito pong si Bathsheba. Na pagkatapos na si David naman, ito lahat po ito binabanggit ko, lineage po ito nandito po yan nakasulat sa naging talaan ng mga ninuno ng ating Panginoong Hesukristo. At si David naman, murderer. Si Solomon, another na naman po, na champion po itong si Solomon pagdating po sa kababaihan. Na anak po nito po si David. 1,000 po ang naging asawa po ni Solomon. 700 po galing po sa royal family, no? At 300 concubines. 1,000 po ang asawa po nito pong si Solomon po na to. Ang tindi, ang lakas, no? Talagang si Solomon lang ang sakalam na masasabi po natin. 1,000 po yun, no? But look at the family tree ni Jesus Christ, no? His family tree, or yung ancestors niya, yung lineage niya, yung pamilya po niya, na pinanggalingan po niya, is full of failures, no? Anong ibig po? What's the lesson? What's the mercy of God in this? That even though that his family tree is full of failures, but that didn't stop the Savior from being born. Hallelujah! Hindi po yun napigilan na kahit na gano'n, na dysfunctional ang mga naging family members po ng ating Panginoon in His humanity. Ang tinutukoy ko sa pagkatao ng ating Panginoon, pero hindi po yun nakapigil para hindi maipanganak ang ating tagapagligtas na aalalahanin po natin 4 na araw na lang ang darating po, no, kapatid kaibigan, no? So doon yung makikita yung grace ng Lord nandoon. That is why, if you remember, kaya nga na-post ko yan sa isa po sa Facebook ko, that God uses people who makes mistakes. Totoo po yun, no? Ginagamit sila ng ating Panginoon, at kapag gustong gamitin ng Diyos yan, gagamitin at gagamitin. Kaya ikaw, kapatid kaibigan, kahit ikay nagkakamali, sa mga oras na ito, maaring iniisip mo, puro pagkakamali ang nagagawa mo. Huwag kang mag-alala, kapatid kaibigan. Kapag gusto kang gamitin ng ating Diyos na buhay, kahit puro mali pa ang nagagawa mo, una, kaya kang gamitin ng Panginoon. Pangalawa, kaya kang tulungan ng Panginoon para dun sa tinatawag na pagkakamali mo yan, at iaahong ka ng ating Diyos na buhay. Ganyan ang ginawa po niya. And that is why si Naomi at si Ruth po, bumalik po sila sa kanila pong lugar sa Bethlehem at a perfect time, no? Imagine at the start of barley harvest sa kanila po, nung sila'y dumating, punong-puno nung tinatawag na pagpapala, no? Ano ibig po sabihin? Nung umalis sila, tagutom, pero nung bumalik na sila, may harvest na, kapatid kaibigan. Ganyan katindi po ang ating Panginoon. Kung ikaw ay umalis na lawang-lawa, no? Akala kasi baligtad ang isip ni Naomi. Umalis siya ng punong-puno at babalik siya ng walang-wala. Pero hindi niya alam, baligtad. Lumabas siya na wala talaga siya kung tutuusin, pero pagbalik niya, punong-puno ng pagpapala ang ating Diyos na buhay sa kanila pong bansa, sa kanila pong lugar, at sila ay nakasama sa pagpapala na ito. Help me preach to all of you who are watching right now. Ganyang katindi ang mercy, ang grace ng ating Diyos na buhay. Grabe, glory to the name of the Lamb, our Lord Jesus Christ, no? So, yan po yung tungkol sa mir po na yan. No? Grabe, ang ganda ng pag-aaral po natin na to. Sabi ko sa inyo, classic po. Ito po nga pinag-aaralan po natin na mensahe po na ito, at hari nawa, maikalat po natin ang kabutihan at ang pag-ibig ng ating Diyos na buhay. And not only this, no? Ano pa po? Mir is the only, no? Listen to this. Napakaganda rin po nito. Mir is the only one of the 3 gifts that Jesus received both at the beginning
and the end of his life. Ano ang ibig po sabihin? Okay, pakinggan nyo po ito maigi, ha? Of the three gifts na tinanggap ng ating Panginoon, gold, frankincense, and myrrh. Ito lamang pong myrrh o mira na tinatawag sa ating pong wikang Tagalog, no? Ito pong myrrh lamang po ang natanggap na kaloob ng Panginoon sa pasimula ng kanyang buhay at maging sa pagtatapos ng kanyang buhay bilang tao. Bakit ko po sinabi? Ito po, let's read this. In Matthew chapter 2 verse 11, ito pong pagkakabanggit ng Bible, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts of gold, and of frankincense and myrrh. Ito, unang regalo na natanggap ng ating Panginoon. Ha? Ulitin ko, unang regalo, nung maliit pa po siya, ang natanggap niya, gold, frankincense, and myrrh. At ito, no, hindi lamang po ito yung unang-una. Sa tatlong regalo po na ito, no, ito ang una at huling natanggap ng ating Panginoon. Ito pong myrrh po na ito. In Mark chapter 15, verse 22 and 23, and this is what the Bible mentioned, Mark chapter 15, verse 22 and 23. And they bring unto him unto the place Golgotha, which is being interpreted the place of a skull. And they gave him to drink wine. Ito na, wine, no? They gave him to drink wine mingled with myrrh, but he received it not. Yun lang ang isang tinanggihan ng ating Panginoon. And also in John chapter 19, verse 39 to 40. John chapter 19, verse 39 to 40. And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, brought mixture of myrrh and aloes, about 100-pound weight, then took the body of Jesus and wound it in linen clothes with the spices, as the manner of the Jews is to bury. Yan po ang sinasabi. So, the wise men presented myrrh to Jesus Christ, which is to represent His death. That is why kaya yun to represent the death of our Lord Jesus Christ. And Jesus took the bitterness of the cross. And not only the cross, also the bitterness of the grave. And so, you and I and all of us, tayo pong lahat na naririto, no, na kung saan ang ating Panginoon ay namatay upang dalhin ang ating pong lahat ng mga kasalanan. He was literally born to die for you and me, for your sins and my sins and our sins. Yan ang dahilan kung bakit po nagkaroon ng regalo po ang ating Panginoon. And lastly, no, in Revelation chapter 2 verse 8 to 11. Let's read this, no. Revelation chapter 2 verse 8 up to verse 11. And unto the angel of church in Smyrna. Ayan. Unto the angel of the church in Smyrna. Ano po ibig po sabihin ng Smyrna po na yan? Smyrna, the ancient Greek word for myrrh. Yan. Right. Pinasulat niya. This thing saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say that they are Jews and are not, but are the synagogue of Satans. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried. And ye shall have tribulation in 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life. And he that had an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. And he that overcometh shall not be hurt of the second death. Praise the name of Jesus. So, kaya yan na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon doon sa mga kaloob po niya. Tandaan po ninyo, dito sa mira po na ito, bagamat masasaktan ng Panginoon, tinanggap niya po ito, and it represent even His death, no? See, listen to this, no? Those of you who are watching, life hurts, but God heals. And I want you to realize that heaven is forever. Glory to the name of Jesus. So, question is, what lesson can we draw from the gift of myrrh?
Three things I would like to leave you for all of you who are watching, no, tonight para po dito sa ating pong gabi po ng pag-aaral po na ito. Ano po yung tatlong bagay po na to? Okay, ito po yan. Una, first, no, we must recall the true meaning of Christmas and the purpose of Christ's arrival on earth. Dapat na maintindihan po natin ang totoo pong kahulugan ng Kapaskuhan po na ito at ano po ang layo ng ating Panginoong Hesus. Bakit po siya naparito po sa mundo po na ito? Madali po nating makalimutan ng lahat ng mga tao po ang tunay na kahulugan, no? Ng tunay na dahilan. Bakit po nagkaroon ng Kapaskuhan? Ang Kapaskuhan, ito po'y pagpapaalala po sa atin na ang ating Panginoon ay ipinanganak. Na kaya siya ipinanganak upang siya po ay mamatay, ilibing at mabuhay na maguli para po sa ating pong mga kasalanan. Naparito ang Panginoon upang magkaroon ng katuparan ang tinatawag na mabuting balita. Ang gospel po na yan. Kaya po ipinanganak ang ating Panginoon. And then the second, no, gifts frequently serve multiple purposes. No? Gifts, no, frequently serve multiple purposes, no? So kagaya po niyan sa ating pong lahat, no, akala natin ang kaloob po ay minsan lang nagagamit po yan, pero hindi po. Sa kasaysayan po na makikita po natin sa salita ng ating Panginoon at maging dito sa pinag-aralan po natin sa gabi pong ito pong mira po ay nagagamit po both in practical and medicinal purposes, no, to embalm na yung mga mahal natin sa buhay na mga namatay na po, na ginagawa po nila yan noon. Ito po meron pong tinatawag po na maraming gamit, no? Maraming, at nakita natin sa gabi pong ito, ang mira po ay lubhang napakarami po, at sabi nga natin yung kagamit-gamit po siya, no, sa ating pong sangkatauhan. And thirdly, no, which is the last, no, God can use unlikely people to remind us of Himself and the gospel. Totoo po yun. Pwede po tayo magamit ng Panginoon. No? Kahit na po sabi po natin, unlikely people. Mga tao na parang hindi katanggap-tanggap. As I have mentioned earlier, no, God uses people who makes mistakes. Totoo po yun. Mahabagin po ang ating Diyos na buhay. So, kaya sa ating pong lahat na naririto, if you will remember, the Magi, the wise men, no, ito po mga pantas po na ito, they traveled a long distance, no, and they were a Gentile descent, and yet hinanap nila ang ating Panginoon. Mary and Joseph, they did not expect them to arrive during Jesus' infancy. Hindi nila inaasahan po yan, no? Pero ito'y pagpapaalala po sa atin ng mas matindi pa po na tinatawag na katotohanan. Our God, which is our King, na niregaluhan po ng ginto, para po matupad po niya yung kanya pong tinatawag na priestly responsibilities, no? That is why he offered, no, they offered frankincense and to die for our sins, which is yung myrrh na ginagamit po to embalm, no? Para pong parang may prophecy or prophetic na ito pong gift na ito ng nito pong tinatawag po ng mga wise men po na ito sa ating Panginoon. So sa ating pong lahat na naririto, harinawa sa 3 linggo na pag-aaral po natin, hitik na hitik sa kaalaman, hitik-hitik sa impormasyon, at harinawa hindi lang po ito maging impormasyon, maging inspirasyon po ito sa bawat isa po sa atin na tayo po'y patuloy na maglingkod sa ating Panginoon ayon po sa habag at biyaya ng ating Diyos na buhay. So if you have any comments, no, questions about our subject for tonight, disagreements, no, or amens, please feel free to comment below. And if you have any enlightenment, encouragement, or inspiration about this video, kindly also leave your comment here, no? And thanks for joining us here in our TNT online service until this coming weeks po na ito. I speak blessing, power, and favors and provision to each and every one of you. So sana po napagpala po tayo with these 3 subject na title po natin, the gifts of gold, the gifts of frankincense, and the next is the gift of myrrh. Ayan, praise the name of Jesus. So maraming salamat po, no? And once again, I would like to greet each every one of you a happy holidays, no? Kung Merry Christmas, kung gusto nyo Merry Christmas ang bate, okay din, walang problema po, babatiin ko po kayo, no? Merry Christmas. At sa lahat na magre-regalo po, sana po katulad ng wise men, maging kagamit-gamit, maging kapaki-pakinabang po yung lahat ng ating pong ibibigay sa ating pong mga
kapwa. Well, that's the word of the Lord for tonight here in our TNT online service. Until next week, God willing, this is Pama speaking for Jesus Christ, one God, one gospel church, saying, may the peace of God, which surpasses all understanding, guard your heart and mind through Christ Jesus our Lord. God bless you once again.